Lumabas na mga kababayan yung findings ng mga eksperto doon sa Polvoron video na pinapakalat ng mga fake news peddlers ng mga Duterte. Alam na ninyo yung unang nagpakalat nito, si Marlica. Ngayon, pinasuri po mga kababayan sa mga experts. Fake nga. Kahit man hindi po yun suriin ng mga eksperto, nang ipakalat po yun mga kababayan na video sa Polvoron, may nag-share sa atin. Malayong-malayo po sa itsura ng ating Pangulo. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Sabi ko nga, mas kamukha pa si Ted Filon. At pag mga kababayan, inalisan mo ng buhok, kamukha po ni Jason Sa. Di ba? Siyempre, mahilig po mag-fake news ito mga nausog vloggers kasi yun ang kumpas ng kanilang amo. Doon sila po kumikita. Mga pathological liars. Yan mga pathological liars mga kababayan. Sabi ng mga experts sa utak po, mental illness daw po. Madaling sabi, may tama sa utak. Tama naman po. You just imagine itong mga fake news peddlers. Alam nilang fake news pero naniwala sila. Pati yung mga fans nila mga kababayan, mga followers, may tama din siyempre sa utak. Di napakarami na, Mr. Marabilia, sa niya yung mga may tama sa utak. Napakarami na po. Kumalat na. Di ba? Ito ngayon yung balita mga kababayan. Report galing sa sa Manila Bulletin. Sabi rito, experts findings further vindicate Marcos from Polvoron video. Sabi po ni PCO Secretary Cesar Chavez. Sabi dito sa balita, the recent experts findings debunking the authenticity of the malicious Polvoron video have just vindicated President Marcos from those trying to ruin his reputation. Sabi po ni Acting Communication Secretary Cesar Chavez. Chavez said this after Vera Files, an independent fact-checker, published the findings of artificial intelligence or AI experts from the Deepfakes Analysis Unit o DAU, which is part of the India-based Misinformation Combat Alliance, found that the video was extensively manipulated to make the man in the video sniffing cocaine appear as if it was the chief executive. Kahit man po i-compare ninyo yung mukha ng ating Pangulong Bongbong doon sa video po, napakalayo. Ang naniniwala lang po yung mga Duterte. Yung mga minions nila. Kasi nga po, pero kahit po sila, tingin ko, duda din sila sa video. Lang, siyempre, pagalit ka sa tao, paninimalaan mo na yung kasinungalingan na na kwento laban doon sa kinagagalit mong tao. That is normal. So sabi po ni Cesar Chavez, the findings anya vindicated President Marcos from malicious individuals that have been trying to slander the President and cast aspersions on his character. Ito sana yung kanilang pasabog, gagamitin nila to destroy the President at gatungan yung EDSA people power at iloklok nila si Inday. Ikahapon nga po, nagsagawa pala sila ng another rally yung nausog. Lalong numinipis po, lalong numipis yung pumuntang mga participants kasi nag-announce yung mga taga-SMNI na hindi na sila sasali. You see? At hindi na rin po nagiging madalas yung paglabas-labas nila. Pag-stage nila ng nausog rally,
kasi na-freeze yung assets ng SMNI, yung assets ni Pacquiao, tapos wala na rin pong Pogo. Saka, wanted na si Harry Roque, pati yung asawa, pinapaimbita na rin. Full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Nagababayan ng Congress, Quadcom. So sabi ni Chavez, despite this yung ating pamahalaan will remain vigilant against fake news at nanawagan siya sa mga law enforcement agencies to ramp up the drive against misinformation in harmful digital and online posts. Nanawagan din siya sa publiko to be wary of malicious videos and social media posts being circulated by malicious individuals. Sabi ko nga sa ating sa general public natin, para safe po kayo, huwag na ninyong panoorin yung mga vloggers ng mga nausog pag ang source po mga Duterte at galing sa kampo nila. Malamang sa malamang ang kwento nila lahat kasinungalingan. Fake news pa. Kasi nga po, ang intensyon nila manira. Binabaliktad nga po tayo. Tayo daw yung naninira sa mga Duterte. Sabi natin, hindi mo na kailangang siraan si Inday, pati si Digong. Sila na yung sumira sa kanilang sarili. Di ba? Yung kampo ng mga Duterte, lahat sila mga kababayan kung bakit nahaharap sa patong-patong na mga kaso at congressional investigation. Ang may kagagawan po sila. Sila yung may gawa ng kanilang kasiraan. Tayo nagkikwento lang. Pero yung mga vloggers nila, binabaliktad yung kwento. Sinasabi, pati ng mga followers nila, tayo yung naninira. Hindi kailangan namin na manira po. Kayo yung sirang-sira na. Basang-basa na yung inyong mga papel. Lahat ng kwento ninyo. Napatunayan di man totoo. Ito nga po, mga kababayan,
napatunayan ng mga experts, fake nga po yung pulburon. Kaya sabi po ni Chavez, in today's world anya of trolls, bots, and deep fake manipulation, it has become easy to throw mud at others. Itong deepfakes, mga kababayan, isa siyang advanced form of digital content manipulation na nagagamit po ng degenerative artificial intelligence or AI. Ito yung report, mga kababayan, ng PTV News. Pakinggan natin yung balita. Napatunayang peke ang kumalat na video ng isang lalaki na humihit-hit na sinasabing si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon pa sa Deepfakes Analysis Unit mula sa India, manipulated ang video. Ang detalye sa ulat ni Kenneth Pasente. Di ba? Peke at Ayan minanipulayan pa, ang resulta ng pag-aaral ng mga eksperto sa kumalat na video ng isang lalaki na humihit-hit ng droga. Ang layo po, mga kababayan, ang layo ng itsura sa ating Pangulong Bongbong. Sa tainga pa lang, sa shape ng tainga. Di ba, mga kababayan? Pati sa buhok. At yung hugis, mga kababayan, ng mukha. Malayong malayo po. Pero pinaniwalaan ito ng mga pathological liars para siraan po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Believe na believe sila. Ituloy natin yung balita, mga kababayan. Na ayon sa mga kritiko ay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pahayag ng Presidential Communications Office o PCO, sinabi raw ng Deepfakes Analysis Unit na bahagi ng Misinformation Combat Alliance sa India na manipulated ito para magmukhang ang Pangulo ang nasa video. You see? So yun po mismo yung report ng PTV4 kasi pina-examine ng ating gobyerno. Pina-analyze, mga kababayan, sa mga experts. Ito na yung naging resulta. Pika at sinigundahan din ng Vera Files ang resultang inilabas ng DAU. Batay sa detalyeng ibinahagi ng Vera Files na mula sa DAU, kahina-hinala raw ang video at pinaniniwala ang ginamitan ng tinatawag na face swap. Patunay Face lamang swap, ito na absurdo ginamitan ang po. Pangulo mula sa hakbang ng ilang individu na siraan ng presidente. Hinimok naman ni PCO Acting Secretary ang publiko na maging mapanuri makalat na trending videos na may layuning manira ng pagkatao ng iba. Tiniyak din ng kalihim na patuloy na tututukan ng pamahalaan ng fake news kasabay ng pagbibigay ng direktiba sa ibang ahensya ng gobyerno na pag-igtingin pa ang kanilaban sa misinformation at mapanirang digital posts. Matatandaang nauna ng pinabulaanan ng PNP at NBI ang naturang pulveron video at binigyang diin na hindi akma ang facial image sa video Ang sa layo facial po. features ng Pangulo. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Malabo po. Napakalayo ng itsura, mga kababayan, sa ating Pangulong Bongbong. Kaya mag-ingat po tayo sa kumakalat na mga videos, lalo na kung ang nagpakalat po ng videos at kwento, yung mga Duterte at mga minions niya. Kasi alam naman natin na yung kampo nila, isang tambak silang mga sinungaling. Di ba? Pero itong video, mga kababayan, ito yung legit, authentic po. Ano yan, Mr. Maravillas? Ito po. Hindi siya deepfake, mga kababayan. Authentic siya. Pati yung kanyang sinasabi, mga kababayan, pakinggan natin. Authentic. Talagang totoong sinabi niya. Ano niya, Mr. Maravillas, ang sinasabi ni Inday? Pakinggan na lang natin kung ano yung kwento niya rito. People call her behind her back and in front of her a fake VP, a fake vice president. So in-enumerate ko doon na bakit siya tinatawag ng mga tao na fake VP. Number one, her character. Number two, there is an electoral protest based on massive fraud against her. Yun, kahit i-fact check ninyo yon, ipa-examine, mga kababayan, sa mga experts sa deepfakes, mapapatunayan na authentic yung video. Kasi yung kumuha niyan, mainstream
In-interview si Inday nung mayor pa siya ng Davao. Kinuna ng statement tungkol sa dating Vice Presidente. Vice Presidente noong panahon ng kanyang tatay, si Leni Robredo. Tinawag mga kababayan ni Inday si Leni Robredo ang fake BP. Ngayon, nung isang araw, nandun si BP Inday sa Naga, nakipag-kwentuhan. Nasabi sa kwento, out of desperation, umiwalay na kasi siya sa unit team. Ngayon, naghanap siguro mga kababayan ng magiging kaalyado. Yung dati niyang tinawag na fake BP, pinuntahan niya sa bahay. Na sa latest nga na balita, mga kababayan, ang sabi, may advance information si Leni Robredo sa pagbisita ni Inday. Ibig sabihin, hindi totoo daw yung unang lumabas na kwento na tumawag bigla si Inday through a friend, common friend nila ni Leni Robredo. Hindi na nakaiwas si Leni kasi nang tumawag, nandyan na. On the way na, papunta sa bahay. Sabi ni Barry Gutierrez, alam nga naman niya hindi patuloyin, hindi man niya bastos. Hindi tayo bastos para sabihin, wala ako rito. O bawal ka rito kasi inaway-away mo ako. Tinawag mo akong fake BP. Di ba? Ito yung balita. Naglinis pa ng bahay. Leni Robredo informed in advance about Sara Duterte's visit. Pinuntan talaga sa bahay. Sabi dito sa balita ng Politico Scoop, former Vice President Leni Robredo reportedly knew about Vice President Sara Duterte's plan to meet her days before the latter flew to Naga City, contrary to the claim of Robredo's camp that she only learned about the visit minutes before they met. An scooper told Politico that Robredo reportedly did some housekeeping. Naglinis pa nga po ahead of Duterte's visit noong Friday, September 20. Several cars were also spotted in her neighborhood days before the meeting. So, base po sa sa development ng kwento, hindi totoo na biglang tumawag na lang si Inday or yung common friend nila na isang Bicolano, kundi may advance information na talagang bibisita sa kanya. Nagpalinis pa nga daw ng bahay. Yan po ang kwento. At may nakitang mga sasakyan, possibly to arrange the meeting. Kaya naimbir na po si Trillanes, dating Senador Trillanes. Ipapa-impeach na nga niya, kinampihan pa. Trillanes hits Leni Robredo for meeting Sara Duterte. The Vice President's visit appears to be the reason why there was a thorough cleaning of Robredo's house days before they met, sabi po ng isang scooper. In an interview Saturday, kahapon po, Diwar Abante Radio, former Senator Antonio Trillanes said he also received information that Robredo knew in advance about Duterte's plan to meet her. Hindi niya totoo yung sinabi ni Barry Gutierrez na minuto lang yung binigay na palugit bago bumisita. Hindi po, base sa informasyon namin, a few days before or the other day, nagpasabi na pupunta si Vice President Duterte. So alam nila, alam ni Leni Robredo, sabi po ni Trillanes. Malamang po. O ngayon, alam, hindi alam in advance, ang totoo, nagkita sila mga kababayan. Anyway, bahay man yun po ni Leni Robredo. Pwede niyang patuloyin kahit sinong gusto niya. Di ba? At sa kabuhay din niya yun. Tama ba? Malaki na rin siya.
Matanda na rin si Leni Robredo, dating vice presidente, at siguro alam naman niya na nung panahon kung anong pinagsasabing mga masasama sa kanya ni Inday Sara, lalo na yung tatay. Alam na alam niya kung paano siya nilait-lait, tinawag na fake BP ni Inday, pero pinatuloy pa rin niya. Tama pa? Ngayon, kung ano yung intensyon ni Leni, sabi nga, she is responsible for her actions. Tama? Kung na-offend yung mga taga-liberal, yung mga kaalyado niya, so be it. Ang punto natin dito mga kababayan, sa issue ng video, deepfake, yung pulburon video mga kababayan, na pinapakalat ng pinakalat ng mga Duterte po, na patunayan na fake. Pero itong plinay ko pong video ni Inday, legit. Totoong totoo, mga kababayan ito. Hindi ito deepfake. People call her behind her back and in front of her a fake VP, a fake vice president. So, in-enumerate ko doon na bakit siya tinatawag ng mga tao na fake VP. Number one, her character. Number two, there is an electoral protest based on massive fraud. Ayos? O, di ba? O ngayon, dito tayo mga kababayan sa iba pang kwento. Identify natin kung ang kwento fake o totoo. O ito, legit ang source natin, philstar.com. Sabi dito, PNP probes Quiboloy's alleged gifting of KOGC women to Duterte, others. So, iniimbestigahan yung mga lumabas na kwento mga kababayan na pati si Digong nagkinabang sa mga babae na biniktima mga kababayan ni Pacquiao. Yung iba niririgalo kay Digong. Yan ang yan ang balita dito. Kaya iniimbestigahan ng mga authorities ng PNP. O ngayon, kung ang kwento mga kababayan, legit o hindi legit, antayin natin po ang result ng investigation. Tama? Fair tayo po. Pero malamang sa malamang, legit. Ibig sabihin, totoo na tumanggap din ng mga regalong babae si Digong galing kay Pacquiao. So, magka-partner po sila, best friend. Kunin natin yung detalye mga kababayan. Sabi po ni PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo that looking into the revelation of former KOGC worker Arlene Stone that Quiboloy offered women who were members of his pastoral or inner circle to people close to him including Duterte. Matindi po, talagang kailangang imbestigahan kasi may ganong reputasyon si Digong, chick boy. Pati nga si Ramon Tulfo na best friend niya, inginoso mga kababayan, ikinanta si Digong, iminarites na si Colonel Ruina Garma, jiwaan niya yan ni Duterte. Ayaw ninyo anyang sabihin, ako nang magsasabi. Stone is now the spokesperson for former KOGC members residing in the United States. As if Duterte and other officials who receive women as gifts from Quiboloy could be held liable, sabi po ni Fajardo, investigators should coordinate first with the alleged victims and secure from them sworn statements for purposes of filing more criminal cases against Quiboloy and other personalities. So malamang sa malamang, madamay dito talaga si Digong. Other than yung mga AGK cases na iniimbestigahan ng Quadcom, pati dito po sa sabi, mga pastoral ni Digong o ni Pacquiao, siguro yung mga pinagsawaan na ni Pacquiao, pangregalo niya sa kanyang kaibigan. Matindi po, nakakapanindig balahibo na gawain kung totoo po ito. Kaya iniimbestigahang maigi, iniimbestigang mabuti ng ating mga authorities. Fajardo said, the allegation if proven true niya is serious as this would fall under qualified human trafficking which is a non-bailable offense. Nasa proseso na niya kami ng pagdodokumento
of all these allegations and revelations. And ready kami to file cases against anyone who may have violated the law regardless of whoever he is. Sabi po ni Fajardo. So, yung balita po, legit. Yung mga sources natin po ng ating commentary analysis, mainstream po, reliable na mga balita and source of information. Sabi ko nga po, tayo dito, kung hindi galing sa Presidential Communications Office, kasi may direkta tayong link galing po sa Palasyo Malacanang, galing po sa mainstream. Kung saan, yung mga information, most of this balita, galing sa mga authorities natin and reliable sources of information. Hindi lang authorities, kundi sa mismong mga biktima na validated na ng ating mga kapulisan. Ini yung mga puting ahas. Lahat fake news po. Kung ano-ano mga kwentong marites, nasa sa inyo kung maniwala kayo. Sabi ko nga, buhay din ninyo yan. Ito pa, isa pang balita mga kababayan, i-determine natin kung fake news o legit. Sabi dito po, ang nag-publish ng balita, GMA, Integrated News. So, reliable ang source ng information. Pero yung nagsasalita po, ang hindi reliable. Sabi rito, one president in the family is enough, says Rodrigo Duterte. Alam naman natin na napakasinungaling ni Digong. Most of the time, baliktad yung sinasabi. So, pwede nating sabihin na ang GMA, hindi fake news yung kanyang kwento, yung mismong source niya ang fake news. O, di ba? Mga kababayan, kasi hindi reliable ang mismong nagsasalita, yung source. Ang source si Digong. Ang sabi ni Digong, one president niya is enough sa isang pamilya, in the family. Ibig sabihin, sa pamilya niya, okay na siya naging Pangulo. Si Inday, ayaw na niya na maging Pangulo si Inday. What? Huwag kami ipamilya kayo ng mga sinungaling. Ngayon sabi rito, tama na yung isang presidente sa isang pamilya. Duterte said during the Partido Demokratiko Pilipinas Lakas ng Bayan National Assembly in Davao City. Duterte made a statement after being asked about the possible presidential candidacy of his daughter, Vice President Sara Duterte, in 2028. Sabi niya, give it also to others. Alam ko namang malakas dahil naging presidente ako. And I have yung pamilya ko. Kung sabihan mo, mo lang na particular personality, example, my daughter, wag na muna siguro. Let us give it to another. Tumakbo lang kayo. Lahat kayo tumakbo. Pati ikaw po, tumakbo kayong senador. Number 12 na lang po si Digong sa survey ng UKTA. Padaos-dos ng padaos-dos. At malamang sa malamang, with all the controversies na na-uncover po sa Quadcom investigation, lahat ng mga associated sa Duterte po ay hindi na po manalo sa midterm elections, lalo na po sa 2028 elections. Si Bongo na lang po yung pumapasok. Yung pamilya Duterte po, padaos-dos ng padaos-dos, pati si Digong, na dati 1 to 3 po siya. Damay nga, pati po si Amy Marcos. Si Bato po, palabo ng palabo ang pangarap ni Bato na re-elect pa po sa pagkasenador. Ngayon, isa pang balita mga kababayan dito na i-determine natin kung fake ba o legit. Ito yung galing sa Inquirer. So legit yung yung source natin. Sabi dito, drug war victims ay more evidence for ICC. Yan po. Sabi diyan, a lawyer for the families of drug war victims wants to hand over to the ICC some of the documents from the House Quad Committee conducting an inquiry into the possible link of Pogos and the drug war. Human rights lawyer Nery Colmenares told the Inquirer he will formally ask Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, lead chair of the Quad Committee,
this week to get copies of official papers submitted by police officers and agencies that appeared as resource persons in the proceedings. Tapos, isa-submit mga kababayan sa isa-submit sa ICC. So, lumalabas dito mga kababayan kasi public records na ito na investigation na ginagawa ng Congress, ng Quadcom. Parang extension na po ng ICC yung Quadcom. Parehas, di ba? So wala ding na violate mga kababayan doon sa mga sinasabing ba't anya tayo makikipag-cooperate sa ICC na umalis na tayo? I-public documents na po ito. Sabi nga po ni Ace Barber sa mga previous interviews, anyone can get that because it forms part of the records na public document. So sabi dito, Colmenares expressed confidence this strategy will also help the investigation to move forward to the issuance of arrest warrants. I understand na niya that the government does not want to directly provide the documents because of certain policies, but they could just hand it to us. O diba, malinaw po? So, may paraan, mga kababayan, para masakuti na itong mga nasa likod ng war on drugs na nagresulta po sa AGK. So sabi dyan, Barbers earlier said that while the House Quad Committee could not directly turn over transcripts to the ICC probers, the Hague-based court could check the live stream archives and use them in its own proceedings. Yung dumalabas po, yung Quadcom investigation, naging extension ng ICC. Kaya namumuro na mga kababayan, sina Digong at Bato. Kaya sabi ng mga congressmen, kay Senator Bato, sa ICC ka na lang anya magpaliwanag. Ayan po, lawmakers tell Bato, sa ICC ka na lang magpaliwanag. Two members of the Young Guns of the House of Representatives told Senator Bato de la Rosa that he should just face the music and explain to the International Criminal Court his alleged involvement as the PNP chief during the bloody drug war of the Duterte administration that killed thousands of Filipinos. Instead of accusing the House leadership of playing politics, House Deputy Majority Leader Jude Asidre and House Assistant Majority Leader Jill Bungalon both urged De La Rosa to come forward and clarify his involvement in the extrajudicial killings during the controversial Duterte war on drugs. Asidre noted that De La Rosa has repeatedly denied his accountability for the violence that marred the drug campaign. Iniimbista siya sa Congress ng Quadcom, pati si Digong, ini-snub nila yung Congress. Kaya sinabi ng mga congressmen, di sa ICC ka na niya magpaliwanag. Pero tuloy yung investigasyon po. Sa pamamagitan ng mga resource persons na nag-attend po. Yung mga latest ngayon po na nag-attend, si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog, tapos si former Mayor Tomas Osmeña. Matindi yung mga revelasyon po. Kaya sabi po ni Asidre, sana harapin na lang ni Senator Bato ang asunto niya sa ICC para makaharap niya na din at madinig ang malulungkot na kwento ng mga naulila, ng mga napatay noong drug war. He keeps distancing himself from the thousands of deaths during the war on drugs, but he was the PNP chief during that time. He cannot deny that he played a central role in the implementation of the bloody drug war, sabi po ni Asidre. Kung ayaw niyang magpaliwanag dito sa ating Kongreso, sa ICC na lang magpaliwanag. The families of the victims in the international community deserves answers for the thousands of deaths under his watch, sabi po ni Asidre. Yan po si Asidre, mga kababayan. Sabi naman po ni Bungalon,
If De La Rosa truly believes he did nothing wrong, then he should not be afraid to explain his side. Explain his side before the ICC. Let the world know what really happened during those bloody years, sabi po niya. Itong balitang ito, legit. At yung nangyari po na AGK, na kwento po at iniimbestigahan ng Congress, pati ng ICC, legit po. Hindi siya fake news. Hindi tulad ng deepfake ng mga fake news peddlers na galing po sa kampo ng mga Duterte. Tama pa, mga kababayan?